We're back mga kada. Kasama ko na yon ang acting performer kanina na punong-puno ng puso at hugot ang pagkanta. She is a 22-year-old aspiring singer who hopes to achieve her dreams on a worldwide stage. So please welcome to Kada Umaga, Raquel Tarinay, aka Kang. Hello po. Hello po. Hello. Please introduce yourselves to our Kadas. Hi po, I'm Kang Tarinay and I'm a singer-songwriter and I do spoken word and rap po. Wow, spoken word, rap, and singer-songwriter. Yes And po. busker. Super multi-talented talaga si Kang. Yes. So tell us a little bit more kasi syempre you're 22, you're still introducing yourself into this industry. When did you start singing and when did you start your music career? Since before pandemic po, I tried to write a song na. Pero po yung pagpe-perform, around 2022 po. Parang doon ko na-overcome yung fear ko na humarap sa mga tao. Wow. Yes po. Sobrang mahihain po talaga ako. Totoo. It's a process talaga. Parang Yes, it's a trust long the time process journey. But ever since, you've always been in love with music. You've always been a very musical person. Yes po. Yes. Really? So who was your musical influences growing up, you would say? One of my not that inspired me po is si Good is Good Anita po. And Omar B. Yes, ayun po. Omar B. Mga rapper po sila. Wow. So it was always your dream ever since to become a performer. Yes po. Just like these people. And now you're doing it, but in your own way. In a different way po. In a different way. Yes. Of course, because not only do you do all of this spoken word, rapping, and singing and songwriting, but you also do busking as well, Yes right? po. So tell us a little bit more about your busking journey and how it's different compared to performances. When it comes to busking po, parang we aim not only a audience but a money po. Like ano po siya, pag may mga tao po na tawag dito, may mga tao magsasuggest ng music, then ayun po yung kakantahin namin. Then magdadrop po sila ng something na makakatulong po sa amin. Ayun. And when did you realize that busking was another aspect of performing that you wanted to experiment with? Since I think 2024 po. 20 Parang oh. mas nakita ko po yung sarili ko sa pagpe-perform than to busking po. Yeah, you prefer performing versus busking. Yes But po. at the same time, with your busking experience, you use this as a way to help others for your Yes feeding. po. So Homeless why did you decide to do that? Di ko na po alam kasi parang there's something in my heart na parang I want to help people. Parang walang buhay pag hindi ako tumutulong sa mga tao. Totoo po. Tapos, iba yung feeling po pag nagpapakain ako ng mga homeless. Kasi there's someone din po or nag-push din po sa akin na kung ano po siya, matanda po siya. Sabi ko, kung hindi ka dumating, siguro hindi kami makakakain ngayong araw na to. So parang mas lalo ang nag-eager na tumulong sa Yes. mga taong yun. Tapos binabalik-balikan ko po sila. Oh, that's Ayun. so nice. I love that initiative because it's like where you find places and pockets to help wherever you can. And you're using your creativity Yes, to and give music back. po. Yeah. Yeah, parang super fulfilling siya. Right? Sobra po. Yeah. And Parang then, I'm living in my dreams na po sa ginagawa ko. Ganun. oh, very Yun po yung inspiring. pinaka-pangarap ko talaga, tumulong. And gamitin yung talent ko po. Yan, To to give feed them. back. Tsaka turuan po yung mga batang nasa lansangan. Yung mga hindi pa Yes. nakakapunta ng paaralan. Ayun. Oh, I love it. And of course, you not only with your music, but you're also doing a lot of things to help others, to inspire, and you also had to overcome that fear. So, if ever you have a message to someone who wants to do something similar to you, give back, but also become a performer, what's a message or advice that you can give them to also overcome their fear and then become the creative they want to be? Siguro always be humble. Kasi kung ano man yung hinaharap natin sa mga tao, is useless yun kung mayabang tayo para pagtapos ng segment, ganun. And yung mga taong gusto rin tumulong sa mga tao, gusto ko lang din mag-remind na may tanim yung ginagawa nyo, hindi siya sayang. And laging panalo yung mga taong nagbibigay.
And hindi ka matatalo kasi God will provide po talaga. Ayun. Don't stop dreaming. And ayun. Tulad nga po na sinabi ko kanina, yakapin mo ang proseso, mamimithi mo rin. Ayun. Aw, I love it! Thank you so much! Thank you po. And now, we have a short playtime before we let you go. Are you ready? Yes, let's go. Yes, let's go. So, this short playtime, bilang mahilig ka sa mga bata. Yes. Yes. Kaya mo bang kantahin ang nursery song but in a twist with your own genre? So, do you accept this challenge? Yes. Let's Yes. go. Okay. So, ready na whenever you're ready to sing. Ako ay may lobo. Let's go. Parang something hip-hop. Hip-hop. Yeah. Pwede. 1, 2, Ako ay may lobo, lumipad sa langit, hindi ko na nakita, lumipad na pala, sayang lang ang pera. Nakalimutan ko lyrics. Okay, sorry. 1, 2, 3. Pumutok na pala, sayang lang ang pera ko, binili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Wow, I love it! Nakalimutan ko yung lyrics sa OMG. Di ko It's nakita. okay. Hindi naman halata with me. I was just jamming kasi parang perfect. I love the rendition. And then of course, for Arcadas who want to support you and in your journey, please invite them to follow you on your social media pages. Okay. Just search po Keng Tarinay. Just search Keng Tarinay in my IG and TikTok, even my Facebook po. Ayun. Yun lang po. Yes. And you have any upcoming gigs or where can they find you? Where you typically busk or if ever you have a performance? More on Makati, around Makati po. And ayun, wala pa naman pong pinaka-spot sa Makati. But around Makati and QC po usually. Yang Love it. So ang there you perform. have it. There you have it, mga kada. If you want to support and give back to Keng for her initiative, her creative initiative, and also to just follow her for her adventures as a performer. So thank you so much Thank for you po, being ate. here. Thank you for sharing your story. But wait, because for sure, we have more surprises because may isa pa tayong magkakausap. So that's why, Bia, take it away. Thank you, Jazz! Hello mga kada! Kasama ko naman ngayon ang isang aspiring singer from Manila, serving looks and talents. Kaya naman, sabay-sabay natin siyang i-welcome dito sa Kada Umaga, Yuan Fuerte! Welcome sa Kada Umaga, Yuan. Welcome back at magbati ka sa ating mga kada. Ayun, magandang umaga po sa inyo mga kada. Na-miss ko po dito. Na-miss ka din namin. Iba pa rin talaga yung Yuan Fuerte mag-perform. Ngayon, matanong nga kita kasi matagal ka na din talaga nag-perform, di ba? Paano ka ba napamahal sa musika talaga? At sino o ano ang naging inspirasyon mo sa mga panahon na nagustuhan mo tong music? Nagsimula po talaga akong kumanta nung siguro bata. Nung bata pa rin po talaga ako. Siguro mga around 8 years old. Doon po yung time na na-discover po ako ng tito ko na Yes. kumakanta. Ayun po. Tapos, ayun na, tuloy-tuloy na po hanggang sa pinapakanta niya po ako sa harap ng iba't ibang tao. Siguro doon din po nahasa yung... Doon po nawala yung hiya agad sa katawan ko. Gusto ko yung nawala yung hiya sa katawan mo. Kasi ako growing up, hindi ako makahawak-hawak ng ano talaga mic. Di ko matapos-tapos yung isang kanta. Pero naging TV host ako ngayon. Buti na lang. Ito naman, Yuan. Pag-usapan natin yung bago mong kanta na original song mo na Dalaw. Dalaw po. Kwentuhan mo naman kami at ano ba yung kwento nito? Ano yung pinanghuhugutan mo? Ito ba ay personal experience? Yung hugot? Siguro, yung song po na Dalaw is tungkol po to sa yung dinadalaw ko pa rin ng nakaraan mo. Ugoy. Kahit sa panaginip, yung tipong naalala mo pa rin siya, yung lumalabas siya sa panaginip mo, yung kahit Yes. dapat hindi na. Ganun po. So, naaalala mo pa talaga, yung Opo, parang may ganun. mga nag-relapses. Yes, ganon. relapse po kung tawagin. Relapse. So, ano ba yung gusto mong maramdaman ng mga kada natin pag napakinggan nila to? Gusto ko maramdaman nila na na huwag tayong manghinayang sa taong nawala. Alam mo yun, na kahit nawala sila, para sa akin kasi may dahilan yun kung bakit sila nawala eh. Totoo Ayun naman. po yung pinaka-mensahe po nung kanta.
So there's beauty in letting Yes. go. Ganun. Yes, ganun po. No? Agree ka doon? Yes naman. Nakapag-let go naman na. Oo naman po. Ah, may kanta na nga eh. May kanta Pwede na bang nga po marinig eh. yung kanta mo? Sige po, yung chorus na. Pasample naman. Bakit ka pa dumadalaw sa aking panaginip? Nilalaro ng tadhana, masakit sa damdamin. Aray! Ouch! Hindi na siya. Hindi, okay na ako mga kada. Pero maganda-maganda yung song mo na Opo. nagawa mo. And kailan ba ito na-release? Na-release na po ito nung last October last year pa po. Pero yung music video po is na-release po nung last March 21, 2026 po. Oh, Yeah. Congrats, Thank you po, Miss Yuan. Bia. And eto na, matanong kita, sino ba yung dream collab mo sa big stage? Kung mabibigyan ka ng chance. Kung sana mapagbibigyan ng pagkakataon, gusto ko makasama si Michael Pangilinan po. Michael Pangilinan. Ko po kasi siya ever since, and yung first na nag-champion po ako sa singing competition sa school po namin, ang kinanta ko po is yung song niya na Bakit Ba Ikaw, and nag-champion po ako nun. Wow. Po talaga siya. Kilang-kilala naman talaga natin na hinahangaan talaga natin yung mga big Yes artists po. natin ngayon. At aabot ka din doon soon, very Manifesting po. soon. Pero eto na, Yuan. Game ka ba at kakasaka rin ba sa mga challenge namin dito sa kada umaga? Game na game. Ah, I like that. Kaya naman, wag na natin patagalin pa. Ito lang yung gagawin mo. Ang kakantahin mo lang yung song sa own style and genre mo. At yung song na ito ay Ang Tatlong Bibe. O wag kang gumaya sa akin na gumagawa ako ng sariling tono, ha? Oo. Kuya Chris? 1, 2, 3, go. May tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayat, mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak, kwak. Galing. Masyadong ginalingan. Na-pressured tuloy ako sa kwak-kwak ko dyan. O, Go, Miss Bia. wag na. Baka masira ko pa yung performance mo. Pero eto na lang, Yuan. Sa mga kada natin na nanonood ngayon, ano ba yung mga kailangan nila abangan sa yung mga upcoming projects at saan ka nila pwede i-follow sa social medias? Ayan guys, you can follow me sa lahat po ng social media accounts ko. Lahat na po ito, YUANFUERTE, Yuan Fuerte po. And you can also follow Jammers League page. May kita nyo po rin yung mga ganap po namin. And marami pa po akong palabas na songs. And lalo na po this upcoming April 14, 2026, magkakaroon po tayo ng bagong song which is ang Tayo Na Ba? Ooh, Para grabe sa- yung mga title Para sa mo, mga ah. tao na in love sa kanilang mga dapat tropa lang. Na may mga katanungan. Kaya abangan nyo yan mga kada. At syempre, Yuan, balik-balik ka rin dito sa Yes po, amin yes po. ha. At dahil palagi ka namin nakakasama dito sa Yes show. po. At napakagaling mo. Thank you po. Bibigyan ka namin ng gift from The Garden Ciudad de Victoria. 2 tickets yan siya. Napakaganda doon. Pwede ka mag-shoot ng music video. Thank you po. Thank you po kada umaga. Sino ba yung mga gusto mong i-shoutout? Ayan shoutout ko lang din po syempre yung mga tao sumusuporta po sa akin, especially sa You Wonders fam. Salamat sa inyong walang sawang suporta. And syempre sa pamilya ko, sa aking supportive na nanay na si Mami Lani, and sa mga kapatid ko na si Rian, Ravi, and Riva. And gusto ko lang din batiin ng happy birthday si Ate Aren Manlapas. Ate, mag-ingat ka dyan sa Dubai. Mahal na mahal ka namin. And kay Boss A and kay Ate Alin na nasa Korea ngayon, mag-ingat kayo dyan. And syempre sa Jammers League, kay Direct Jag, kay Mami Miles sa Mabuhay PH Music. Maraming salamat po. Yan! Kitang-kita niyo yun mga kada ha. Kayo ng mga na-shoutout. Palagi kayong manood ng kada umaga Mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat, Yuan Fuerte. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.